Bago ko po simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, sana magiging masaya ang Pasko mo at bagong taon. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Minsan, hindi natin inaasahan na may makikilala tayong mga hindi ordinaryong tao na magiging bahagi ng ating buhay. At sa kabila niyon, ay mararanasan nating masaktan sa pagkakataon na kailangan nating lumayo sa kanila upang matamasa natin ang tunay na kaligayahan at kaligtasan. Magandang araw po sa iyo, Sir Caspar, at sa mga tagapakinig. Ako po si Yogo, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking sariling karanasan noong maisipan kong sumama at magbakasyon sa aking katrabaho at naligawang babae sa bayan ng Antique. Medyo ilang dekada na po ang nakakaraan at talagang may katagalan na pong nangyari. Pero sa tuwing maaalala ko ang lahat, ay hindi ko maiwasang kilabutan at magtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Noong mga panahong iyon ay binata pa ako at tumutulong pa ako sa aking mga magulang para makaahon sa matinding kahirapan. Bali nagsimula ang nakakatakot kong karanasan. May 2 taon na rin akong nagtatrabaho sa opisina nang makilala ko ang bagong empleyado na itago na lang natin sa pangalang Mariela. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong eksaktong kiraroroonan ng bahay ni Mariela, bilang respeto na rin sa mga residenteng nakatira sa lugar na iyon. Medyo nawiwarduhan ang mga kasama kong empleyado kay Mariela at madalang ang nakikipagkaibigan sa kanya. Seryoso siya at madalas na tahimik. May tsismis pa akong nasasagap na baka daw may lahing aswang si Mariela dahil daw nakatira ito sa liblib kung saan pinaniniwala ang maraming aswang. Subalit hindi naman ako naniniwala sa ganunon. Wala namang matibay na ebidensya ang mga katrabaho ko at posibleng sinisiraan lamang nila si Mariela. Nagtataka lamang ako sa kanya sapagkat mayroon siyang malaking peklat sa kanyang pisngi na mo'y hiniwa ng matalas na kutsilyo. Hindi ko malaman kung saan niya iyon nakuha. Gusto ko sana siyang tanungin, ngunit nag-aalangan ako at baka magalit siya sa akin. Sa kabila ng mga kapintasan ng ibang tao sa kanya, ay masasabi ko na maganda ang kanyang muka. May pagkamistisa siya at kutis mayaman. Kaya masasabi ko na kaakit-akit si Mariela at hindi malayong may magkagusto sa kanyang ibang lalaki. At yun nga, sa umpisa, nagtangka akong makipagkaibigan sa kanya kahit medyo mailap siya sa akin noong simula. Pero hindi naman nagtagal ay nagkapalagayang loob na rin kami. Tinatanong pa ako ng mga kasamahan ko kung bakit ako nagtsatsagang magkasama sa kanya samantalang werdo ito at parang nakakatakot siyang lapitan. Sinagot ko naman sila at sinabing wala naman akong nakikitang dahilan para iwasan ko siya. Maganda at mabait si Mariela. Pero hindi lamang nila mahuli ang kiliti nito. Humagalpak sa pagtawa ang mga kaibigan kong lalaki at nasabing mukhang tinamaan ako kay Mariela. Mag-ingat daw ako sa kanya at baka mamaya ay may lahi itong mangkukulam at ang hindi ko alam ay ginagayuma na pala ako. Hindi ko na sila pinansin nun at bumalik ako sa aking pwesto para magtrabaho. Sir Caspar, ang totoo ay wala pa akong naging nobya noong mga panahong iyon. Hindi ko malaman kung bakit parang nag-aalangan sa akin ang mga nililigawan kong babae. Masipag naman ako, matyaga at mahaba ang pasyensya.
Dapat binanggit mo kung gwapo ka ba? Kasi yun yung gusto ng babae. Gwapo. De joke lang. Sa katunayan ay matangkad din naman ako. May itsura. Pero sa tuwing magpapakita ako ng interes at damdamin sa mga babaeng nagugustuhan ko, ay palagi akong nababasted. At hindi nila kayang suklian ang pagtingin ko para sa kanila. Kaya sa tuwing tinutokso ako ng mga kaibigan ko kung bakit wala pa akong nobya, ay sinasagot ko sila na hindi minamadali ang pag-ibig. Kusang may dumarating na karapat-dapat na tao para sa bawat isa. Kaya hindi ako nag-aalala kung wala akong maipakilala at maiharap sa kanilang babae. Tumagal pa ang ilang buwan ay lumalim ang aming pagkakaibigan ni Mariela. At yun nga, nauwi sa pagliligawan. Araw-araw ko siyang kinakausap at paminsan-minsan binibigyan ng kung ano-anong regalo. At mukhang natutuwa naman ang mga katrabaho namin sa kanilang mga nakikita. Mukhang nakita ko na daw ang babaeng magiging nobya ko. Nakikita ko naman kay Mariela na kinikilig siya sa lahat ng pagtsatsaga ko sa panliligaw ko sa kanya. Kaya lang ay ayaw niya akong pabisitahin sa kanilang bayan. Hindi pala tumatanggap ng mga bisitang manliligaw ang mga magulang niya. At ayaw pa ng mga itong magkaroon siya ng nobyo sapagkat tumutulong pa siya sa pagpapaaral sa kanyang bunsong kapatid. At siya rin ang nagbibigay ng perang pambayad sa mga gastusin nila sa bahay. Naguluhan ako sapagkat nasa wastong edad na si Mariela, pero pinaghihigpitan pa rin siya ng kanyang mga magulang. Iniisip ko na lang na baka nga ganon ka-ekstrikto ang mga makalumang pag-iisip ng ibang mga magulang. Kaya ang mga anak ay matatanda na kung magsipag-asawa dahil ginagawa nilang insurance. Hinayaan ko siya at ipinagpatuloy ko na lang ang aking panliligaw. Ramdam ko naman na may pag-asa ako sapagkat alam ko na may espesyal siyang pagtingin sa akin. Pero ayaw pa niya akong sagutin. Lumipas ang ilang araw at saglit kaming nagkakwentuhan ni Mariela bago kami pumunta sa kanya-kanya naming trabaho. Nabanggit niya sa akin na magkakaroon sila ng handaan sa kanilang bahay para sa kaarawan ng kanyang ina sa susunod na linggo. Kaya medyo magiging abala siya sa araw na iyon. Mabuti na lamang at walang pasok ang papatakan ng kaarawan nito. Ngunit kailangan pa rin niyang magpaalam sa aming boss dahil magbabakasyon siya ng ilang araw sa Antique. Biglang nangislap ang aking mga mata at naisip ko na baka magandang pagkakataon iyon para makasama ako sa kanya sa kanilang bayan at makilala ko na rin ang kanyang pamilya. Nagbiro pa ako kay Mariela at nagpumilit akong sumama sa kanya para na rin formal kong mabati ang kanyang ina sa kaarawan nito. Subalit hindi pumayag si Mariela at kung ano-ano mga idinadahilan niya sa akin para lamang hindi na ako mangulit na sumama sa kanya. Bumuntong hininga ako at hindi na nakipagtalo. Bumalik na ako sa trabaho at hindi ko muna i-focus ang atensyon ko ukol sa kung gaanong bagay. Kaya lang ay napapaisip ako kung bakit parang takot na takot siyang ipakilala ako sa mga magulang niya. Nung una ay nagdududa ako. Akala ko ay may asawa na ito. At hindi rin mawala sa isip ko na napakahigpit naman nila sa kanilang anak. Oo, tungkol sa kanyang mga magulang. At saka kampante akong humarap sa kanila. Hindi naman ako masamang tao. At isa pa, hindi ko naman siya kaagad bubuntisin kapag naging magkasintahan kami. Tikim-tikim lang kumbaga. Gusto kong makaipon at matupad muna ang mga pangarap ko. Pati ang hangad kong magandang buhay para sa aking mga magulang bago ako bumuo ng sariling pamilya. Pansamantala ay hindi na muna namin pinag-usapan ni Mariela ang tungkol sa kaarawan ng kanyang ina para maiwasan na naman ang pagtatalo
Mas nagkakasundo pa kami sa ibang bagay at hindi ko siya nakikitang natutuliro at nag-aalala kapag hindi ko nababanggit ang kanyang mga magulang. Kaso hindi ko pa rin maiwasang mag-isip kung hanggang kailan niya ako itatago sa pamilya niya at kung kailan siya magkakaroon ng lakas na loob na iharap ako bilang manliligaw niya sa kanyang mga magulang. Madalas ko iyong itinatanong din sa kanya paminsan-minsan. Pero palagi niya akong sinasagot na kung maaari ay maghintay ako at huwag akong mainip. Kung minsan ay pinanghihinaan ka ako ng loob, pero pinipilit ko pa rin siyang unawain kahit nahihirapan na rin ako. Sumapit nga ang 2 araw bago ang kaarawan ng ina ni Mariela. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at nagpumilit na akong sumama sa kanya sa bayan nito upang makapagbakasyon na rin. Pabiro-biro pa ako at pangiti-ngiti. Kaya naman panay ang pagtitimpi niya kahit gustuhin niyang magalit sa akin. Hindi naman nagtagal ay wala na rin siyang nagawa at pumayag na siyang sumama ako sa kanya para lamang matapos ang aming usapan. Maaga akong nagpaalam sa aming boss at wala namang kaso sa kanya kung abutin ako ng 3 araw na hindi makapasok. Natapos ko naman na ang maraming gawain sa opisina. Nagkasundo kami ni Mariela na magkikita sa may parke sa ganap na 4:00 ng hapon sa kinabukasan. Eksaktong wala pang pasok sa kasunod na araw, kaya maaasahan niya akong makaagap sa pagkikita naming dalawa. Medyo nasabik ako nun. Kaya naman nung sumapit ang kinabukasan, ay naglinis na muna ako sa inuupahan kong apartment at ginawa lahat ng mga gawain sa buong umaga bago ako bumili sa labas ng maiiregalo sa ina ni Mariela. Sir Casper, nagsusulo akong nangungupahan sa apartment sapagkat nasa malayong probinsya ang aking mga magulang. At sa tuwing nakakaisip lamang ako magbakasyon, ay tsaka pa lamang ako uuwi sa aming bahay. Pero palagi pa akong nagpapadala ng kalahati ng aking sweldo sa aking pamilya. At yun nga, balik tayo sa kwento. Dumako ang 4:00. Nakapaligo na ako at nakapagbihis. Sinigurado ko na mabango at presentable ako kapag nakaharap ko na si Mariela nung araw na yon. Inilagay ko sa isang malaking backpack ang ilang peraso ng mga damit at personal kong kagamitan. Tiniyak ko na wala akong makalimutan sapagkat medyo malayo-layo rin ang aking magiging biyahe o aming biyahe. Hindi nagtagal at lumabas ako ng apartment. Dala ang maliit na regalo, tsaka ako nag-abang ng masasakyang jeep papunta sa parke. Mabilis naman akong nakasakay sa jeep at bumiyahe ng kalahating oras. Pagkarating ko ay nasorpresa ako nang makita si Mariela. Lalo siyang gumanda sa kanyang kasuotan. Hindi ko maiwasang mabighani sa kanyang kagandahan at mautugan. Binati ko siya at tinanong kung kanina pa siya naghihintay at nasabi niyang kararating din niya. Hindi na kami nag-aksayang pa ng oras at nag-abang kami ng masasakyang bus. Mahigit 1 oras kaming bumiyahe sa daan bago nakarating sa pier at halos gabi na noon. Napakatagal ng aming biyahe. Inabot kami ng kinabukasan bago pa kami nakarating sa daungan. Pagkarating namin sa Antique ay sumakay kami ng jeep at inabot kami ng 1.5 oras yata na biyahe. Hindi ako pamilyar sa aming mga dinadaanan at mukhang maliligaw ako pabalik kapag naisipan kong umuwing mag-isa. Matapos ang biyahe sa jeep ay lumipat naman kami sa isang tricycle at doon na mismo kami natagalan. May kalayuan pala ang lokasyon ng bahay ni Mariela at pansin ko na pagkaliko namin ay dumiretso kami sa isang kakahuyan na may parang maliit na baryo kung saan ay may mangilan-ngilan akong nakikitang mga kabahayan sa paligid. Tapos, kakaiba yung amoy doon.
mabaho at malansa ang amoy ng natural na lugar. Marahil ay may mga taong naglilinis ng isda sa kanilang mga kabahayan. Pero bakit ganon? Bukid naman sila. Pagkaalam ko, maraming isda sa dagat, hindi sa sapa. Huminto kami sa tapat ng isang bahay at iyon na mismo ang bahay ni Mariela. Kinuha ko sa loob ng bag ang regalo at paglingon ko ay nakita ko ang ilang mga tao sa paligid na para bang nakatingin sa akin ng masama. Kakaiba ang tingin nila sa akin. Alam niyo yung parang talim na talim at talagang tinutusok ang dibdib mo hanggang sa heart. Maya-maya ay may lalaking tumawag kay Mariela. Sinabihan ako ni Mariela na ngumiti na lamang at naglakad kami patungo sa isang umpukan nang nagsisipag-inuman ng alak. Ipinakilala sa akin ni Mariela ang lalaking tumawag sa kanya. Tiyuhin niya pala iyon na kapatid ng kanyang ama. Tio Edgar ang pangalan nito at magalang akong bumati. Inimbita niya akong uminom ng alak at bago pa ako makaupo sa umpukan ay may inaabot sa aking kopeta na may alak. Kaagad ko iyong ininom at gumuhit sa lalamunan ko ang init ng alak. Grabe pa sila kung mag-inom doon. Nakikita ko, hindi uso ang pulutan. Napasulyap ako sa dalawang kainom ni Ginoong Edgar o tawagin nating Tio Edgar at napansin ko na medyo masasama ang tingin nila sa akin. Kinausap naman sila ni Tio Edgar at inimbitahang pumunta sa bahay ng ina ni Mariela at kaarawan nito. Tumango at ngumiti lamang ang dalawang lalaki na hindi maialis ang tingin sa akin. Sa tingin ko ay mga kumpare iyon ni Tio Edgar. Umangat at saglit na nagpaalam ang tiyo ni Mariela sa kanyang mga kainuman at sumama sa aming dalawa patungo sa bahay nila Mariela habang kumakanta ng maligayang kaarawan. Pansin ko na namumula na rin ang mga pisngi nito at halatang may tama na ng alak. Lumingon ako at may nahagip pa akong ibang tao sa labas ng kanilang mga kabahayan at nakatingin sa akin ng masama. Hindi ko malaman kung may mali sa akin o may dumi ako sa mukha para tumitig sila ng ganun ka weirdo. Pero hinawakan ako ni Mariela sa aking mga kamay at niyaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. Pinayuhan niya pa akong huwag ko nang pansinin ng mga tao sa labas ng bahay. Pagpasok namin sa loob at napansin ko na maayos at simple ang kanilang bahay pero may nakakasulasok na amoy. Naisip ko na baka may kung anong lamang iyon. Kaya hindi ko na pinansin pa. Pinagmasdan ko ang bawat sulok at medyo kakaunti lang ang kasangkapan. Ngunit napakalinis talaga ng bahay. Sumalubong sa amin ang isang Ginoo at isang ginang na tila nasa 50 na rin ang mga edad. Magigiliw ang kanilang mga muka at wala akong mababakas na anumang kasungitan o kasamaan ng ugali. May sumalubong din sa aking isa pang dalaga na kawangis ni Mariela. Ang kagandahan nito pero mas bata pa sa kanya. Bukod sa kanila ay may kasama pa silang mag-asawa at isa pang lalaki. Ipinakilala ako ni Mariela sa kanyang pamilya at napag-alaman ko na si Tatay Rogelio at Nanay Rosalia pala ang pangalan ng kanyang mga magulang at Esperanza ang pangalan ng kanyang bunsong kapatid. Makaluma, di ba? Samantalang ang mag-asawa ay nagngangalang Tio Bong at Tia Ella na kapatid ng kanyang ina. Magalang akong bumati sa kanila at nagmano. Kinalugdan nila ako pero higit akong nagbigay galang at masayang lumapit sa ina ni Mariela. Bumati ako ng maligayang kaarawan kay Tiang Rosalia at ibinigay ko ang aking regalo para sa kanya. Gumuhit ang mga ngiti niya sa labi at nagpasalamat sa munting regalo at pinaupo niya ako sa pagkainan habang abala silang mag-anak sa paghahanda ng mga pagkain.
Napansin ko na pumasok sa isang silid si Mariela at mukhang kwarto niya iyon. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumalik siya sa kusina. Nung mga oras na iyon ay naisip ko na walang mga kapitbahay o mga kaibigan ang dumalo sa kaarawan ni Ginang Rosalia. Siguro ay hindi pa sila handa ng mga oras na iyon para pumunta at maaaring sa gabi pa ang mga ito gagawi sa bahay ng may kaarawan. Nakaupo akong mag-isa at wala akong kasama sa pagkainan, kaya nainip ako. Naisipan ko na munang maglalakad-lakad sa loob ng bahay para maging pamilyar ako sa pasikot-sikot nito. Hanggang sa mapadako ako sa nakabukas na bintana. Sumilip ako sa labas at may napansin akong isang binatilyo sa may talgiliran ng bahay ni Mariela. May hawak itong manok na mukhang wala ng buhay. Inakala ko na baka ibibigay ang manok sa mama ni Mariela para sa kaarawan nito. Ngunit nakita ko na sinasakal ng pagkahigpit-higpit ng binatilyo ang manok kahit patay na ito, bago tinanggalan ng mga balahibo. Naging kuryoso ako sa hakbang na gagawin ng binatilyo, kaya nagpatuloy ako sa pagsilip sa may bintana. Sa buong buhay ko kasi, kapag nagbalahibo ka ng manok, ay kailangan mo talaga ng mainit na tubig. Pero ang ginawa niya ay dindiretso niya. Kaya taman tinignan ko kung gagana ba yon ang ganong estilo. Kaya sa mga sunod kong nasaksihan ay namilog ang aking mga mata. Nagtindigan lang ang mga balahibo ko sa buong katawan. Biniyak ng binatilyo ang bahaging tiyan ng manok. Sa maniwala kayo sa hindi siya gumamit ng kahit anong patalim. Talagang kamay lang niya. Kinuha niya ang lamang loob nito habang sumisirit ang dugo. Nilantakan niya ang laman loob ng manok nung madakot niya ito. Parang gutom na gutom ang binatilyo at kita ko na sarap siya sa pagngasab sa mga lamang loob na punong-puno ng sariwang dugo. Halos masuka-suka ako sa mga nakita ko. Naisip ko na baka nasisiraan ng ulo ang binatilyo at wala ito sa tamang pag-iisip para kainan ng hilaw ang lamang loob ng manok. Nakakadiri at talagang pinilit ko na hindi mapasuka. Subalit bigla akong natigilan nang makita ko na tumuwad ang binatilyo at unti-unti itong naging isang malaking aso na may nanlilisik na mga mata tulad sa pusa. Matataba at matatalas ang mga ngipin. Bumubula ang bibig nito habang tumutulo ang malalapot nitong mga laway. Pagkuhay ay sumingot-singot ito. May inamoy-amoy ito sa paligid. Bago kumaripas ng takbo palayo sa tagiliran ng bahay nila Mariela. Parang nanigas ako mula sa pagkadungaw sa bintana. Pero hustong tinawag naman ako ni Mariela. Kaya naimasmasan ako at bago pa siya makalapit sa akin, ay umalis na ako sa gawing bintana. Lumapit sa akin si Mariela at nagtanong, "Yogo, may problema ba? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Pawis na pawis ka." Sinikap kong magpakahinahon habang tumutugon sa kanya. Mariela, wala naman. Pagod lang siguro ako sa biyahe at saka sobrang init. Ngumiti si Mariela at niyaya akong sumama sa may hapagkainan upang makakain na kami at mawala ang pagod at gutom ko. Mabuti na lamang at hindi siya nagduda sa ekspresyon ng mukha ko. Sa totoo lang mga kaaswang, ay kinalabutan ako ng husto sa mga nakita ko. Pagkabalik ko sa pagkainan, ay nakahanda na ang maraming pagkain. Biglang kumalamang sikmura ko pagkakita ko sa iba't ibang kalulutong mga putahe. Makukulay at mababango ang amoy. Saglit na nawala sa isip ko ang ginawa ng lalaki sa manok. Sa amoy pa lang ay talagang nakakagutom na. Napawi sa isip ko ang kaba at takot sa imahe ng manok.
Nakita ko rin sa pagkainan na nakaupo na rin ang pamilya ni Mariela sa bawat sulok ng upuan. Kaya naman umupo na rin kaming dalawa na magkatabi sa upuan. Napansin ko na may nakabukod akong kanin at ulam, pati isang basong tubig. Kaya tinanong ko kung bakit nakabukod ang pagkain ko dahil nahihiya talaga ako sa ganong treatment. Sumagot ang nanay ni Mariela at masaya niyang ipinaliwanag sa akin na espesyal akong bisita. Kaya naman ipinaghanda niya ako ng espesyal na ulam. Nagpasalamat naman ako sa pagiging mabait at malambing niya. Mukhang magaan ang loob niya sa akin at pansin ko na hindi lang ako bisita, kung hindi, itinuturing na din niya akong kapamilya. Ibang-iba sa mga kwento sa akin ni Mariela. Hindi naman pala masungit at masama ang ugali ng kanyang ina. Bago pa ako kumain, ay tinanong ako ng ama ni Mariela kung gaano ko nakatagal kakilala at nililigawan ang kanilang anak. Napatingin ako kay Mariela at hindi ko alam kung paano nalaman ng kanyang mga magulang na nanliligaw ako sa kanya. Mukhang nabasa ni Tio Rogelio ang laman ng isip ko at nasabi niya ako pa lamang ang naisasamang lalaki ni Mariela sa kanilang pamamahay. Kaya naisip niya na posibleng manliligaw ako ng kanyang anak. Ngumiti ako at magalang na ikunento ang unang pagkakakilala namin ni Mariela. At lubos iyong ikinasiya ng kanyang mga magulang, kapatid at mga kamag-anak. Biniro pa ako ni Tio Bong na mukhang kailangan daw maghanda na rin ng baboy na kakatayin at baka sa susunod ay kasal naman ang kanyang puntahan. Napangiti ako, pati na rin si Mariela. Tila botong-boto sila sa akin at sa palagay ko ay kapag nagyaya ako ng pagpapakasal ay wala nang hahadlang sa aming dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay naglakas loob ako na magtanong sa kanila kung bakit wala pang dumarating na ibang mga bisitang kaibigan at kapitbahay sa kanilang bahay. Tumugon sa akin ang ina ni Mariela. At sinabi nitong inimbitahan ng iba niyang mga kaibigan at malamang ay sa gabi pa sila pupunta. Samantalang ang mga kapitbahay nila ay madalang dumalo sa kaarawan ng kanilang pamilya, lalo pat mga abala sa iba't ibang mga gawain. Tumango na lamang ako at sumang-ayon. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi pa ako kumakain pero sumagi sa isip ko na iba ang paglalarawan sa akin ni Mariela ukol sa kanyang mga magulang. Mukhang natutuwa pa sila na makita ako at malamang may nanliligaw sa kanilang anak. Posibleng gumawa lamang ng dahilan si Mariela para matakot ako at hindi ako maglakas loob na pumunta sa kanilang bahay. Kung ano man ang dahilan niya ay malalaman ko rin iyon sa huli. Iginala ko ang aking paningin at nakita ko kung gaano kasasarap ang mga kinakaing putahe ng mag-anak. Talagang hindi nila magawang magkwentuhan at sunod-sunod ang pagsubo nila ng mga pagkain noong nag-umpisa ng kumain. Maya-maya pa ay kumuha na ako ng kanin, pati ulam. Isusubo ko na sana ang kanin at ulam mula sa kutsara nang bigla akong pigilan ni Mariela. At sa mahinang boses, sinabi niya na may sasabihin siyang importanteng bagay sa akin. Natatakam na ako sa putahing ulam at gustong-gusto ko na ring makakain. Napakamot ako sa ulo at tinanong kung ano iyon. Pero napatigil siya sa pagsasalita nang biglang sumabad sa usapan si Ginoong Rogelio at inuutusan si Mariela na hayaan na muna akong makakain bago kami mag-usap. Espesyal ang ulam na niluto ng kanyang asawa para sa akin, kaya kinakailangan ko daw iyong matikman. Subalit nagpumilit si Mariela na makausap ako ng masinsinan. Magalang siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang
na lalabas muna kami at mayroon kaming importanteng pag-uusapan. Pumayag naman ang mga ito, basta wag lang tagalan at baka lumamig ang mga pagkain. Napuno ako ng kuryosidad sa kung anong importanteng bagay ang kailangang sabihin sa akin ni Mariela at kung bakit dapat pa kaming lumabas ng bahay. Wala naman akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Lumabas kami ng bahay at dinala ako ni Mariela sa may bandang kakahuyan kung saan walang ibang tao sa paligid na makakakita sa amin. Medyo malamig ang simoy ng hangin doon sa paligid. Doon niya ako kinausap at sinabihan niya ako na kung pwede umalis na ako at huwag nang magpapaabot ng gabi. Mahal, anong problema mo? Nagbibiro ka ba? Umiling-iling si Mariela. Hindi, pero ipagpaumanhin mo dahil dinala pa kita dito at tiyak na ikakapahamak mo kung magtatagal ka pa dito. Kaya kahit mahirap at masakit, ay kinakailangan mong umalis at iwan ako. Medyo naiinis na ako ng mga sandaling iyon. Tinanong ko siya kung bakit at anong meron. Pero hindi niya ako binibigyan ng malinaw na sagot at pinilit niya akong pinagtatabuyan. Hanggang sa hindi na ako nakapagbigil at sumabog na ang yamot ko. Kaya nagawa ko na siyang pagtaasan ng boses. Itinatanong ko muli kung ano ba talaga ang inililihim niya sa akin. At kung natatakot ba siyang malaman ko ang bagay na itinatago niyang iyon. Biglang naging seryoso ang mukha ni Mariela. Pinagmasdan niya akong mabuti bago nagsalita. At dito, halos magimbal ako sa mga narinig ko. Batay sa paliwanag niya, nagtapat siya sa akin na nabibilang siya sa pamilya ng mga aswang at karamihan ng kanilang mga kapitbahay ay mga aswang din. Totoo nga palang maraming aswang sa baryo nila. Dagdag pa niya na hindi totoong masungit at masasama ang ugali ng kanyang pamilya. Nagsinungaling din siya na binabawalan pa siyang magkaroon ng nobyo ng mga ito. Inimbento niya ang lahat ng mga sinabi niya sa akin noon upang mapigilan akong pumunta sa kanilang bahay sapagkat mapanganib na makaharap ko ang kanyang pamilya. Noon ay naliwanagan ako sa lahat. Plano na talaga niya akong ilayo sa kanyang pamilya sapagkat mga aswang ang mga ito at pwede nila akong saktan o baka ang masama ay patayin at gawing litsyong tao. Ipinaalam din niya sa akin na hindi pangkaraniwang aswang ang kanyang pamilya. Gayon din ang mga kapitbahay. Kaya na mga itong magpalitan niyo bilang hayop kahit na umaga o katanghali ang tapat. Matapos ko yung marinig ay biglang nanuyo ang lalamunan ko at halos manlamig ang aking buong katawan. Kunot na kunot ang noo ko habang pilit na iniisip ang imahe ng binatilyong kumain ng hilaw na laman ng loob ng manok bago siya naging isang mabalasik na aso. Napansin ni Mariela na natahimik ako at bahagyang namutla na para bang mayroon akong kinakatakutan na matindi at hindi ko pinapansin ang mga sinasabi niya. Tinanong niya ako kung may problema ako kaya nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa binatilyo na pumatay at kumain sa lamang loob ng manok. Iyon ang isa sa mga patunay ni Mariela na totoo ang mga aswang na katulad ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Naniwala ako sa mga sinabi niya, lalo pat naalala ko pa kung gaano kasama ang mga titig sa akin ng mga kapitbahay noong dumating ako sa kanilang lugar. Kulang na lamang ay saksakin nila ako ng kutsilyo sa kanilang mga titig. Kahit papano ay nahimasmasan ako sa mga ibinulgar sa akin ni Mariela. Pero may isang bagay pa ang bumabagabag sa akin. Naglakas loob ako na magtanong kay Mariela kung katulad na rin ba siya ng kanyang pamilya.
Nasorpresa ako nang makitang umiling-iling siya sa akin. "Yogo, hindi ako katulad ng iniisip mo." Hindi pa pala siya ganap na aswang at tulad ko ay isa siyang ordinaryong tao. Pero hindi siya magawang pakialaman ng mga kapitbahay, maging ng mga dayo, sapagkat takot ang mga ito sa pamilya niya. Nabanggit pa sa akin ni Mariela na ipinangako ng kanyang mga magulang na kung dumating ang araw na pumanaw sila sa mundo, ay isasali nila kay Mariela ang mutya ng pagiging aswang. Kaya kailangang maging handa ito sa kung anumang mangyayari. Bukod doon ay pinagtapat niya na mula ang kanyang peklat noong ipinanganak siya at iyon ay hindi na matanggal sa kanyang muka hanggang sa magdalaga na siya. Isa pa sa ikinagulat ko ay walang habas niyang ipinaalam sa akin na balak na akong yang gawin ng kanyang pamilya upang gawing aswang. Nagbukod ng pagkain ng kanyang ina para ipakain sa akin at hindi iyon karne ng hayop, kundi karne ng isang tao. "Patawarin mo ako, Yogo. Gusto kitang iligtas sa pamilya ko, kaya binibigyan kita ng pagkakataong tumakas at lumayo." Nakonsensya siya at hindi makakayanan ng kanyang puso na makitang magiging isa akong halimaw na kauri ng kanyang pamilya na kumakain ng mga hilaw na karne. Kaya pinilit niyang gumawa ng paraan upang hindi kumakain ang inihain sa aking espesyal na putahe. Nanlaki ang ulo ko at hindi ako makapagsalita. Dumadagongdong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Nilinlang lamang pala ako ng pamilya niya para ipakain ako sa bitag. Marahil ay nagpakita lamang silang mababait para akalain ko na mabubuting tao sila at mapasunod ako sa kanilang gustong mangyari. Matagal akong nakatingin kay Mariela at hindi ko inaasang makita ang mga luha sa kanyang mga mata at kasabay niyon ay nagpaalam na siya sa akin. Ipinagtapat niya sa akin na matagal na niyang itinatago ang nararamdaman niya. Mahal niya talaga ako, pero kailangan ko siyang iwasan at layuan para sa kaligtasan ko at magkaroon ako ng payapang pamumuhay. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga bagay na ibinigay at itinulong ko para sa kanya. Hindi niya inakalang magugustuhan ko siya sa kabila ng mga kakulangan at kapintasan niya sa katawan. Hindi lamang daw ako ang isang mabuting kaibigan, kundi ako ang nag-iisang lalaking minahal niya ng tapat. Kahit alam niya magiging miserable siya sa kanyang magiging desisyon, ay paninindigan niya iyon. Basta't makasigurado siyang ligtas at buhay ako. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing, mas makakabuti kung kalimutan ko na lamang siya at ibaling ko sa iba ang aking nararamdamang pag-ibig, sapagkat hindi siya ang babaeng nararapat sa akin. At kahit kailan, hindi niya ako mabibigyan ng masaya at tahimik na pamumuhay. Kumirot ang puso ko at pakiramdam ko ay hindi ko makakayanang mawalay sa kanya. Nakiusap ako sa kanya na huwag niyang gawin sa akin ang bagay na iyon. Alam ko na may pagpipilian pa siya hanggat hindi pa siya ganap na aswang na katulad ng kanyang pamilya. Niyaya ko pa siyang sumama sa akin at magtanan kami. Magpakalayo-layo kami at dadalhin ko siya sa probinsya ng aking pamilya at doon kami maghahanap buhay at magkakaroon ng mga anak. Subalit tumanggi siya at pinili pa rin niyang manatili sa kanyang pamilya. Kailangan niyang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga mahal niya sa buhay. Nasabi niyang marahil iyon na daw ang kanyang kapalaran, ang maging isang aswang, at wala na siyang ibang magagawa kung hindi paghandaan at tanggapin ang nakatakda para sa kanya. Hindi pa doon natatagalan at may dumating na itim na pusa. Alagang pusa pala iyon ni Mariela, at kaya pala hindi ko iyon kaagad nakita sa loob ng bahay, ay nakasiksik sa kusina at natutulog. Binuhat ni Mariela ang pusa at may ibinulong siya dito
bago pinakawalan. Sinabihan niya ako na sundan ko lamang kung saan direksyon magtutungo ang pusa na yon at dadalhin ako nito sa mismong daan para makalabas sa kanilang lugar at makabiyahe ako pabalik sa syudad. Sa pagkakataong iyon ay humingi ako sa kanya ng pabor. Niyakap ko siya ng mahigpit at ramdam ko na tinugon din niya yon. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa pisngi at nakita ko na pilit ang kanyang mga ngiti at malungkot ang mga mata. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at saka kami nagpaalam sa isa't isa. Tumakbo ako ng mabilis, kasabay ang itim na pusa. Mabuti na lamang at walang aswang sa paligid. Nagsusulo akong tumatakbo. Lumingon pa ako at nakita ko na nakatingin pa rin sa akin si Mariela. Baka sa mga luha sa kanyang mata. Punong-puno ng lungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam ko na hindi niya ginusto ang mga nangyari. Pero sa palagay ko ay pinili niya ang tama. Kahit masakit at mahirap para sa aming dalawa. Napakaswerte ko at walang tao sa paligid. Walang nakapansin sa presensya ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad at sinundan ko ang pusa hanggang sa makalabas ako sa lugar na iyon. May isang tricycle driver akong nasumpungan. Kinabahan ako pero nakatiyak ako na isa siyang ordinaryong tao. Mabuti na lamang at nadala ko sa aking bulsa ang pitaka. Kahit nakalimutin kong madala ang backpack na naiwan sa loob ng bahay. Nagboluntaryo ang matapang na driver na ihatid ako sa terminal ng jeep patungo sa pier. Pinaharurot niya ang tricycle at baka raw may makakursanada pa sa aming aswang, kaya nagmadali kaming umalis sa lugar na yon. Hating gabi ako nakasakay sa barko at doon na ako inabot ng magdamag. Hindi rin ako kaagad nakabalik. Inabot pa ako ng 2 araw bago pa ako makauwi sa syudad. Nung makabalik ako sa apartment ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Dumako ang araw ng Lunes at nagulat na lamang ako noong magpadala ng resignation letter si Mariela at hindi na siya bumalik sa opisina. Hindi idinatalye ng aming boss ang tunay na dahilan ni Mariela sa kanyang pag-alis sa opisina. Wala na siyang iba pang sinabi sa amin at nagpatuloy na siya sa pagtatrabaho sa buong maghapon. Labis ang naramdaman kong sakit ng kalooban at pagkawasak ng aking puso noong mga sandaling iyon. At kahit ang mga katrabaho ko ay hindi ko binigyan ng konkretong paliwanag o kasagutan sa naging estado ng panliligaw ko kay Mariela. At kung may kaugnayan ba iyon sa biglaan niyang pag-alis sa trabaho. Pinilit kong makabangon nun at makaahon sa sobrang lumbay at sakit ng pagkabigo ko sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat pa din ako dahil iniligtas ako ni Mariela sa kadiliman. Kahit masaklap ang naging kapalit noon sa aming dalawa. Sa kasalukuyan ay masaya na akong naninirahan kasama ang sarili kong pamilya. Pero may mga pagkakataon pa rin na naaalala ko si Mariela. Nalulungkot ako sa tuwing sumasagi siya sa isip ko. Pero ipinagdarasal ko pa rin ang kaligtasan niya. Kung saan man siya naroon o kung nabubuhay pa ba siya ngayon. Isinasama ko rin sa aking mga panalangin ang kanyang pamilya. Dito po nagtatapos ang aking karanasan at sana ay naging aral sa mga karamihan na kung mayroon kayong minamahal ay ipaglaban ninyo. At baka dumating ang araw na kusa na lamang itong mawala nang hindi nyo inaasahan. Maraming salamat po Sir Casper sa pagbibigay ninyo ng pagkakataong mabasa ang aking kwento sa inyong himpilan. Hanggang sa muli, Yugo ng Panay.